إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. So ipagpapatuloy natin ang ating mga pinapaksa hinggil sa haklat ng pagpabadalisay at tayo ay nasa chapter ng wudu. Another hadith na ating bibigyan ng paliwanag at mga benepisyo bilang dalil na magagamit natin sa ating pananampalatayang Islam. Wa anhu annahu ra'aya an-nabiy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yakudu li udanayhi ma'in khilaf al-ma'i alladhi akhadahu li ra'sihi akhrajahu al-Baihaqi wa qala isnaduhu sahih wa sahahahu Tirmidhi aidan. So sa hadith na ito ay isinalaysay daw ni Abdullah bin Zaid, kaya ang binasa natin kanina wa anhu, to him, from him, no? So walang pangalan na nakalagay. So sabi nila ito ay kay Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Ngunit ang nag-narrates nito ay hindi si Abdullah bin Zaid, kundi mayroon maaring tabiin o tabi'in ang nag-narrates nito na ito ay mula kay Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. So dito sinabi niya ni Abdullah bin Zaid, sinabi daw niya na ito ay pinarating maari sa tabi'in o tabi'in na nakakaalam nito pagkatapos ng tabi'in. Nakita ko, sabi niya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumuha siya ng ibang tubig na pinanghaplos niya sa kanyang tainga, maliban sa pinanghaplos niya sa kanyang ulo, no? Maliban sa tubig na ginamit niyang panghaplos sa ulo. So ayon kay Baihaqi, ito ay otentibo na hadith ayon kay Imam al-Baihaqi na ang hadith na ito ay otentibo. Gayon din ay sinabi ni Tirmidhi na ito rin ay otentibo aniya. Si Al-Baihaqi, siya si Abu Bakar Ahmad bin Hussein, na kung saan ipinanganak siya sa buwan ng Sha'ban sa taong 374 Hijra. Siya ay kabilang sa kinikilalang maalam na hafiz, no? Maalam siyang hafiz, kay kilalang imam ng hadith. Isang scholar pagdating sa jurisprudence, no? Siya isang scholar, no? Specializing siya sa Ashafi madhab, specializing in Ashafi madhab. So he wrote many books, no? Marami siyang sinulat na aklat tulad ng Sunan al-Kubra at ang Sunan as-Sughra, na kung saan sinabi ni Az-Zahabi ang kanyang aklat ay halos lampas ng 1,000 volume ayon kay Az-Zahabi rahimullah. At si Baihaqi ay namatay ito ng 458 after Hijra. So sabi niya ang hadith na ito ay authentic, na kung saan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanilikom niya ito, na ito raw ay authentic, na sinabi daw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam o nakita ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang kasamahan, kung saan nakita siya na nang siya ay mag-wipe ng ulo, gaya na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na haplusin natin ang ating ulo. So dito winipe niya ang kanyang ulo. Then pagkatapos niyang winipe ang kanyang ulo sa pamamagitan ng kanyang basang palad, dalawang basang palad, no? So dito ay hindi niya
antimano, hindi siya diretso na ilinagay niya ang tituro sa tenga at ang lalaki sa likod ng tenga, kundi isinawsaw niyang muli sa panibagong sariwang tubig o sa tubig na pinagwuwuduhan niya ang kanyang mga kamay at saka niya lininis ang kanyang tenga. Lininis niya ang kanyang tainga sa pamamagitan ng panibagong pagkuha niya ng tubig. Sa pamamagitan muli ng basang daliri ay itinusok niya ang kanyang hintuturo sa loob ng tainga at pagkatapos ang lalaki sa labas at lininis niyang buo. Alam natin buo ang paglilinis sa tainga sapagkat ito ay bahagi ng ulo. So anila ito ay otentibo, gayon din kay Imam Tirmidhi. No, ito rin ay otentibo aniya. Well, ang hadith na ito, ang pagka-autentibo rito ay ang taong nagsalaysay. Siya ay mapagkakatiwalaan. No, mapagkakatiwalaan ng taong nagsalaysay na ito ay maaring narinig niya sa sahaba o kaya sa mga tabian kung siya ay tabian kung siya ay tabian narinig niya sa sahaba. Ngunit ang mahina sa hadith na ito, mayroong mahina sa hadith na ito, ang mismong salaysay ang siyang mahina. Sapagkat binangga niya ang mas otentibong hadith mula kay Muslim rahimullah. At kahit na anong gawin ng ating mga scholars, ay hindi maisagawang maipagkasundo ang dalawang hadith. Kaya nang dahil dito, ang hadith ni Baihaqi at sinangayuan ni Tirmidhi na ito ay otentibo, ay lumitaw na mahina. No? Lumitaw itong mahina. So paano naging mahina gayong ito'y malakas naman at pagkatiwalaan itong nagsalaysay? So anila, halimbawa kung ang nagsalaysay nito ay si Abdullah bin Zaid rahimullah, halimbawa maraming nakikinig sa mga tabiin, so dito ay maraming nakaririnig sa kanyang sinabi, ngunit maaaring hindi naman lahat ay maging perpekto anila ang kanilang marinig. So maaaring minsan ay magkamali tayo sa mabingi. Yun ang sinasabi nating nabingi tayo sa ating narinig. At buong isinalaysay niya ito sa ibang tao o sa tabiat-tabian, kung siya'y tabian, isinalaysay niya sa tabiat-tabian at ang tabiat-tabian na ito isinalaysay niya papunta sa ating mga naglilikom ng sunnah tulad ni Al-Baihaqi. So dito ay ang kanyang narinig ay maaaring nagkamali siya o maaaring mahina ang kanyang, may dahilan na hindi niya gaanong narinig ang sinasabi ni Abdullah bin Zaid radhiyallahu. So dahil dito ay maaring nagkamali ang nag-narrates nito, ngunit siya'y mapagkakatiwalaan, may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala anila. Ngunit ang pagkakamali lamang ay maaring nagkamali siya sa kanyang pandinig. So dahil dito ay naging mahina ito dahil nabangga niya ang isang malakas na hadith na mula kay Sahih Muslim rahimullah. Alam natin sa kasaysayan na higit na matanda si Tirmidhi kay Al-Baihaqi. Okay. Now, ang nagsalaysay nito ng nilikom ni Al-Baihaqi, siya ang nagsalaysay ng hadith na ito. Siya ang nagbigay ng hadith na ito si Al-Baihaqi na kanyang nalikom sa Sunan, na kung saan higit na matanda si Tirmidhi sa kanya, ngunit ito'y sinang-ayunan ni Tirmidhi na ito ay otentibo. Ngunit, pagkaalalahanan natin na mas higit na matanda si Imam Muslim sa kanila. No? At ang kay Sahih Muslim at ang kay Imam Muslim, ang lahat ng kanyang hadith na alam natin ay mapagkakatiwalaan at sahih. Ganon din kay Imam Bukhari, pagkatapos niya ay sa Sahih Muslim, na kung saan naging estudyante naman ni Imam Bukhari itong si Imam Muslim rahimullah. So dahil dito, binangga nila hadith ni Imam Muslim na ang nakalagay sa hadith ni Imam Muslim, wa huwa indal muslimin min hada wa huwa indal muslimin min hadal wajhi dhilafzi wasahu birasihi bima ghairi fadli yadayhi wa huwal mahfud. So dito sinabi ni Imam Muslim rahimullah, katulad na sinabi ni Al-Baihaqi na ang pagwawiping, ang sinabi ni Imam Muslim, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinaplusan niya o winipe niya ang kanyang ulo, no, ng ibang tubig, maliban sa natirang tubig na pinaghugasan ng kanyang kamay. No? Maliban, winipe niya ang kanyang ulo ng ibang tubig, no? Ng ibang tubig na kung saan maliban sa pinaghugasan niya ng kanyang kamay. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin,
Pagkatapos mag 3 times sa kanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mag-ugas hanggang siko tapos kaliwa, ay hindi niya inaplos ang kanyang ulo, kundi kumuha siya ng panibagong tubig upang haplusan niya ang kanyang tubig. Ibig sabihin, isinawsaw niyang muli ang kanyang mga palad sa pinaggagamitang tubig upang ipangwudu. Ibig sabihin, sariwa. Ito'y pinangpahid niya sa kanyang ulo. See? Pinangpahid niya sa kanyang ulo dahil lininis niya ang kanyang tainga. So ito ang pangkaraniwang ginagawa ng mga kamusliman, hindi ba? Pagkatapos nating magugas ng siko, kamay hanggang siko, ay ilulublob natin muli ang ating mga kamay upang haplusin natin ang ulo at ang tenga. So anila, ito ang mahfuz. Ibig sabihin ang pinaka-correct na narration according to sa ganitong kasaysayang hadith. No? Hindi ang kay Baihaqi o Tirmidhi ang autentibo rito. Hindi ang kay Al-Baihaqi rahimullah at Al-Tirmidhi rahimullah ang autentibo, sapagkat ang autentibong hadith ay ang kay Muslim rahimullah. Ang kay Muslim, pagkatapos maghugas ng kamay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, then kumuha ng sariwang tubig muli ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin sinawsaw niyang muli ang kanyang mga palad tulad ng ginagawa nating pangkaraniwang wudu, then winipe niya ang kanyang ulo. Then after that, winipe niya ang kanyang tainga. No? Hindi yaong sinabi sa unang hadith na kung saan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay winipe niya ang kanyang tainga. Maliban sa pinang-wiping o pinagamitan niya ng basang palad na i-wipe niya sa kanyang ulo. No? Maliban dyan, ay isinawsaw muli ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kamay sa tubig upang sa ganoon ay hugasan naman niya ang kanyang tenga. Ibig sabihin, hindi nagsabay. So ito ay hindi correct. No? Alalahanin natin ang nag-narrate sa mapagkakatiwalaan, ngunit ang naisalaysay ay lubhang mahina sapagkat nabunggo niya. No? Nabunggo niya ang isang malakas na hadith mula kay Imam Muslim. Ang correct na opinion dito, anila, ay ang pagkatapos nating magwudu sa pamamagitan ng kamay hanggang siko 3 times kanan, then kaliwa, then muli ay ilulublob natin ang ating kamay upang basahin ito. Hindi tayo sasalok ng tubig upang basahin ang ulo natin na parang maliligo tayo, no? Ito ay babasahin mo lamang. So sa pamamagitan ng basang palad ay iwa-wipe mo sa ulo mo ngayon mula noo gaya ng itinapik natin hanggang sa likod bago makarating ng batok, at ibabalik natin ito sa ating noo at buong ulo ito, at pagkatapos ilagay ang ating intuturo sa tainga at hinlalaki sa labas, i-wipe natin ang ating labas na tenga at ang ganun din sa loob. Lahat ng loob ng tenga ay wipe sapagkat ito ay bahagi ng ulo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ayon kay Ibn Hajar rahimullah, ito ang pinaka-correct at ito ang tanging correct na hadith. Maliban kay Al-Baihaqi at Tirmidhi, ito ay mahinang hadith anila, at sa hadith na ito ay walang sumusuporta. Ni mahinang hadith ay hindi sinuportahan ang hadith na ito ni Imam Al-Baihaqi at Imam Tirmidhi. Walang sumuporta dito kahit na mahina mang hadith ay walang sumuporta dito. Lalong-lalo na anila na hindi ito ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pagkatapos niyang mag-wiping ng ulo ay ilulublob niyang muli ang kanyang mga palad sa tubig upang linisin ang kanyang tenga. Sa kanyang buhay anila, sa ating mga scholars, mga pantas ng hadith at kasaysayan ng ating mga sahabat Prophet sallallahu alaihi wasallam, kailanman ay hindi nila ito ginawa, pati ang mga sahaba nila ay walang gumawa isa man sa kanila sa bagay na ito. So, nang dahil dito ay maari nagkamali lamang sa pandinig ang taong mapagkakatiwalaan na nagsalaysay nito na mula raw ito kay Said Abdullah bin Zahid rahimullah. So, ibig sabihin, ang tamang opinion sa posisyong ito ay ang kay Sahih Muslim, na pagkatapos nating linisin ang ating mga kamay hanggang siko, kanan at kaliwa, ay ilublob muna natin ang ating kamay upang i-wipe ang ating ulo at ang tainga. Hindi yaong pagkatapos nating i-wipe ang ulo ay ilublob ang kamay upang linisin naman ang tainga. Ito ay mahina. So another hadith, وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
innal ummati yatuna yawmal qiyamati gurra muhajjilina min asaril wudu faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al muttafaqun alayhi wa lafdhun lil Muslim. So dito sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu an na tinatawag ng memory of Islam ang taong ito. Kung makikita nyo sa kasaysayan ng taong to, kahanga-hanga ang kanyang memorya, no? Kahanga-hanga ang memorya ng taong to. Let's say sabihin natin noon na sinabi ko ang sahabang ito. Noong nabubuhay yung Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nag-narrate, wala siyang na-narrate kasi ang kanyang plano noon, halos kasama niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa maghapon gabi kung maghiwalay. Almost ilang taon na lamang, almost 4 years, or 3 plus, mag-4 na taon, o saktong 4 na taon sila magkasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Marami siyang hadith na natutunan sa kanya. Si Abu Hurairah kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nung mamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nung buhay ito hindi siya nagbigay ng hadith. Nung mamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at saka na niya basa ang aya sa banal na Quran na ang nagtatago ng mga kasulatan o kaalaman ay sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga manunumpa. Dito siya nagkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala na itago niya ang mga narinig kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So dito ay inanarrates niya ang kanyang mga nalaman kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sa kasawiang palad ay hindi siya mag-aanong pinagkatiwalaan muna si Abu Hurairah na ang kalipa noon ay si Umar bin Al-Khattab. Nagdududa siya sa pangyayaring bakit ngayon niya lang isinasaad ang mga narinig niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam gayong wala na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi ganun nabubuhay siya. Ang sabi niya kay Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kung sabi niya, noon kasing kasama ko ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ya Khalif. Sabi niya, o Khalifa, ay wala akong kaplano-plano na ito ay sabihin ko ang mga nalalaman kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, maliban lamang isabuhay ko lamang ang aking nalalaman. Ngunit pagkamatay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tsaka ko nabasa ang ay sa banal na Quran na ang nagtatago ng mga kaalaman o kasulatan ay isinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito ako nag-decide na magsimula na hindi itago o ito isalaysay. See? So dito sinabihan siya ni Umar bin Al-Khattab na asikasuhin muna ang Quran, hindi siya gaanong pignigyang pansin. So dahil dito ay sinubukan si Abu Hurairah ng ibang kasamahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Siya ay tinawag sa isang bahay at dito sa likod ng bahay na ito, sa kortina o sa tabing nito, ay mayroong nagsusulat doon, may scriber doon, no? May scriber doon. Sa bawat sabihin na hadith ni Abu Hurairah ay itinatala niya ito. Napakaraming hadith talaga ang itinatala nila sa kanya. So makalipas ang ilang taon ay tinawag muli si Abu Hurairah radhiyallahu anhu at dito ay pinaulit ang mga hadith na kanyang sinabi noon. Can you imagine? Can you imagine? Letra por letra, walang kulang, walang labis ang lahat ng napakaraming hadith na kanyang sinabi. Almost 3,000 hadith ang nalikom ni Abu Hurairah. Letra por letra, walang labis, walang kulang. Laking mangha ng mga kasamahan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wala silang nakita na kasamahan nila malibang kay Abu Hurairah na ganung kalakas ang kanyang memorya. So nang dahil dito ay tinawag siyang memory of Islam. Ang sino man nagsasabi na nakalikom siya ng 300,000, 500,000, 1,000,000 na hadith, ito ay walang katotohanan. Ang katotohanan ng kanyang hadith lamang ay 3,000 plus lamang, kung saan napag-aralan ng ating mga scholar sa mga nangahawak at nag-aaral ng siyensya ng hadith, ay inalungkat nila ang lahat ng pagdaragdag sa hadith ni Abu Hurairah, at ito ay madali lang naman. Sa pag-aaral sa Islam, kung pag-aaralan natin, malalaman natin agad kung mahina ang hadith, kung daip ang hadith, kung idinagdag ang hadith. So kaya nga lamang ito ay mayroong pag-aaral na may kalaliman at ang pag-research sa isang tao ay maraming masyadong dapat alamin, no? Kaya kung kapos tayo sa mga reference sa mga ganito ay hindi natin kayang pag-aralan naman ito maliban sa ating mga binigyang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala at binigyang kagamitan at mga aklat upang maging kumpleto upang mapag-aralan nila ang taong ito, kung saan siya nagmula, kailan siya pinanganak, kailan siya namatay, no? Kung mapagkatiwalaan, lahat maraming aalong katin sa kanya. So madali nilang natitrace ang mga mahihinang hadith at mga daip na hadith.
Okay? So dito, ang mga hadith na idinagdag kay Abu Hurairah na sinasabing sa kanya, nanggagaling ito, no? Ito ay walang katotohanan, ito ay mga invento lamang. Ngunit sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala at habag niya sa atin, hindi niya hahayaan ang ating pananampalataya ay masira at magkawatak-watak tayo sa paniniwala, kundi tinulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga pantas na ito ay naituwid muli ang hadith ni Abu Hurairah dahil sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala na natili ang otentibong hadith ni Abu Hurairah na lumabas na 3,000 plus lamang at hindi 100, 200, kalating milyon o 1 milyon. Alhamdulillah, iyon ay tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa hadith na ito, ang bawat Muslim sa araw ng pag-uukom, no, sinabi ni Abu Hurairah na narinig ko, sabi niya, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang aking tagasunod darating sa araw ng paghuhukom na nagniningning ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga kamay at paa, dahil sa ito ay tanda ng kanilang pagwuwudu. So, ang sino man ang nais palawigin ang kanyang pagniningning, hayaan niyang isagawa ito. No? Ito ay mula kay Bukhari at Muslim. At ang hadith na ito, ang salitang ito ay mula kay Imam Muslim rahimullah. So, sa hadith na ito, ang sign ng wudu na ating ginagampanan sa dunyang ito, no? Isang tanda ito at tulong sa atin ito na sa kabilang buhay ay makikita natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, bagamat hindi na tayo gaano nagpapansinan doon, sapagkat terrible ang maharing kaharapin natin at ang ating mga puso doon ay tunay na natatakot at nangangamba, hindi mapakali sa araw na yaon sapagkat tuhusgan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang tayo mapa-impyerno o paraiso. So doon sa araw na yun, makikita mo ang mga Muslim na nagwuwudu ay kumikinang ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga paa. Ito ay tanda ng kanilang pagwuwudu, kaya masasabi mo, ito ay Muslim, iyon ay Muslim. Dahil ito ay sa tanda ng kanilang wudu. Mayroon pang isang tanda. Mayroon pang isang tanda na magaganap doon sa kabilang buhay, ang tanda sa ating noo. Mayroon tanda yan sa tanda ng pagpapatirapa. Na kung saan ito, kung ang isang Muslim ay itapon sa impyernong apoy, ang noong ito kailanman ay hindi masusunog. Ito na naman ay isang tanda na makikita mo sa impyerno na kung saan makikilala mo na ang taong ito hindi nasusunog ang kanyang noo dahil tanda ng pagsasadyod niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay isang Muslim. See? Natitrace mo na siya isang Muslim na sinusunog sa impyernong apoy. So makikita mo, sa hadith na ito, ay mayroon araw ng pag-uukom. No? Malinaw na mayroong araw ng pag-uukom sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang aking umma ay darating sa araw ng paghuhukom. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah. No doubt, tayong mga Muslim, isa sa paniniwala natin ay ang paniniwala sa araw ng paghuhukom. Kaya napakahalaga na paghandaan ito ng bawat Muslim. Hindi porke tayo ay Muslim ay hindi natin paghahandaan ang araw na ito. Ang tunay na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, alam nyo ba mga kapatid ko sa pananampalataya, ay yaong pinaghahandaan natin ang pagharap natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay gagawin mo ang lahat ng makakayanan mo sa dunyang ito bilang paghahanda sa pagharap natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag natin kalilimutan yan. Napakahalagang paalala sa atin na paghandaan natin ang ating kinabukasan sa kabilang buhay pagdating sa araw ng paghuhukom. Kaya galingan natin ang ating pag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. So makikita natin na mayroon malinaw na paniniwala ang mga Muslim na mayroong araw ng paghuhukom. Sa hadith na ito, ang sinabi ni Abu Hurairah na narinig niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaya't ang sino man ang nais na palawigin ninyo ang inyong pagniningning ay ayahang isagawa ng labis o ng lubos ang kanyang wudu.
Anila, maaaring ang tinutukoy dito ni Abu Huraira ay yung hugasan mo ang yung mga siko, halimbawa ng lampas siko. Bagamat sa Quran ay sinabing hanggang siko, ay lubos mong hugasan na ito'y palampasin mo upang mas lumaki ang liwanag mo sa kabilang buhay. Ganon din sa ating paa na lumampas ng bukong-bukong upang ang iyong liwanag ay lumaki sa kabilang buhay. O anila ay isagawa mo ang paghuhugas na kung saan ay hugasan mo ito ng 3 times, no? Instead of 1 time, sapagkat maari naman tayong maghugas ng 1 time basta't nasagurado nating basa ang ating huhugasan, tulad halimbawa hanggang pulso, sa 1 time lamang ay nahugasan na natin, mas mainam na gawin mo 3 times upang maging higit ang iyong liwanag. Dahil sa pagbubudo mo, dahil ikaw ay mas maraming ginagawang pagbubudo, mas marami ang liwanag na ibibigay sa iyo. O kaya naman nila, kahit na ikaw ay nakawudu, kahit hindi nasisira ang pagkawudu mo, ay hugaliin mong magwudu bago ka magsagawa ng sala. Ito ay hindi bidaa. Alalahanin nyo na si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ay nakita niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nakawudu at dumating ang sala ay nagwudu muli ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito tinanong siya ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sabi niya, "Ya sugo ng Allah, hindi po ba kayo ay nakawudu?" Sabi niya, "Nam, nakawudu ako." Ngunit, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang nasa kalagayang siya ay nasa kalagayang nakawudu pa at nagsagawa siya ng wudu, siya ay mayroong karagdagang 10 points na reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. See? So, ibig sabihin na nila ang hadith na ito ay maaari itong ganito. Ngunit, ang huling hadith na ito, ito ay ijtihada ni Abu Huraira. Ito ay pagdaragdag bilang ijtihada ni Abu Huraira. Ito ay kanyang personal opinion ayon sa kanyang napag-aaralan sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang sinasabing kung nais ninyong paluwigin ang inyong ningning, ayaw ninyong nisagawa ng lubos ang inyong pagwudu. Ito ay mula kay Abu Huraira. Ngunit ayon sa ating mga scholars, ang tamang paghuhugas sa paa hanggang bukong-bukong at kamay hanggang siko ay nararapat na hanggang bukong-bukong lamang at ang siko hanggang siko lamang ang ating kamay. Kung maaari, ito ang dapat gawin sapagkat ito ang utos sa banal na Quran. Ngunit kung ito ay lalabis nila, ito ay tanggap pa rin. Ngunit hindi natin nagagampanan ang perpektong pagwudu. Ngunit kung ito'y magkukulang, ang ating wudu ay hindi tanggap sapagkat hindi nabasa ang ating siko hanggang likod. Kaya pakatiyakin natin na babasa ang siko natin hanggang sa likuran ng ating mga kamay. Ang likod ng siko at sa harapan ng siko ay nababasa ito ng paikot. No, ang sabi naman ng ibang mga sinasabing nananampalataya sa pananampalatayang Islam, kapag lumampas ito ng siko, ito ay gawaing pagmamalabis at ang lahat ng gawaing pagmamalabis ay hindi minamahal na, hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y gawaing pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y gawain ng syaitan o si Iblis. So, hindi ito gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung maaari ay, iwasan natin na ito ay lumampas ng ating siko o magkulang ng siko, kundi siguraduhin natin ang tulad ng utos sa banal na Quran na hugasan ang inyong kamay mula kamay hanggang siko. Ibig sabihin hanggang siko at paa hanggang bukong-bukong. Well, ang correct opinion kung ito ay lumabis sapagkat tayo ay tao lamang at hindi natin masukat na ito'y lalabis at hindi maiwasan, anila ang wudu mo ay correct. Lalo't hindi mo naman ito sinasadya. No? Ang wudu mo pa rin ay correct. Ngunit kung magagampanan natin na ito ay maiwasan, ay gawin natin ang tamang pagwudu hanggang siko at sa paa ay hanggang bukong-bukong lamang. Another hadith, وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله متفق عليه. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha,
na mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagsisimula sa kanang bahagi. Palaging nagsisimula sa kanang bahagi. Mahal, ibig sabihin gustong-gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagsisimula sa kanan habang isinusuot niya ang kanyang sapatos, habang siya ay nagsusuklay, habang siya ay nagpapadalisay sa lahat ng kanyang buong buhay. See? So, ibig sabihin ay gustong-gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siya ay nagsasimula sa kanan palagi. Bakit palagi siyang nagsisimula sa kanan? Sapagkat ang pagsisimula sa kanan, isa sa dahilan ay ayaw niyang gayahin si Iblis. Si Iblis ang lahat ng kanyang ang ginagawa, ang kalugod-lugod sa kanya ay gamitin niya ang kaliwa. Sapagkat sa pananampalatayang Islam ay utos na hindi natin dapat gayahin si Iblis. So dahil dito ay sinasalungat siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ginagamit niya ang kanan tanda ng hindi pagtulad kay Iblis. At ito ay kalugod-lugod kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sapagkat ayaw niyang tularan itong si Iblis na kung saan nagmalaki at kalaban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang paggamit ng kanan ito ay marangal na paggamit sa ating sangkap sa katawan. Ang paggamit ng kaliwa ay tanda ng paggamit sa kawalang karangalan. Hindi masyadong marangal, honorable ang ating ginagawa. Mamaya inshallah mabigyan natin ito ng paliwanag. Inshallah sa kakahunti upang maunawahan natin ng ganap ito. Okay? So dito, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang aksyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nito ay mga noble action, no? Yaong mga noble action. Halimbawa, yaong sinasabi nating ang hilig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang gamit ng kanan, maging sa paat mga kamay. Maging sa pagsuklay ang bahagi o sa maging bahagi o kanang kamay o kanang paa, maging bahagi man ito, inuuna niya palagi ang kanan. So, ibig sabihin, kapag lahat na ang gawain ay marangal, gustong-gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagsisimula sa kanan. Ngunit, pag binanggit niya ito sa hadith na hindi niya ito pinapahintulot na gamitin ng kanan, mayroong obligatory, mayroong sunnah. Ibig sabihin, kung gagawin mo ay wala ka namang kasalanan, ngunit hindi mo nagagampanan ang pagsunod sa bala Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit mayroong wajib na sinasabi niyang huwag mong gamitin ang kaliwa. Gaya ng sinabi ng ating mga scholar nang siyang kumakain ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, may kasama siyang kumakain ng kaliwa. So dahil dito ay pinag-utusan siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na huwag niyang gamitin ang kaliwa, ngunit hindi niya pinapansin ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. On the spot, pinarusahan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya na maiangat ang kanyang kaliwa. Ibig sabihin ay pinarusahan siya, ito ay major sin anila. Ibig sabihin ay wajib na huwag mong gamitin ang iyong kaliwang kamay sa iyong pagkain, maliban lamang in necessity. Alam naman natin sa Islam, kapag in case of necessity ay nagagamit natin at hindi tayo pinapatawan na gawitin ang pagiging mali. Tulad ng kaliwang kamay, halimbawa putol ang iyong kanang kamay, ay magagamit mo ang iyong kaliwa. Dito ikaw ay pardonable o kaya naman, no, ikaw ay hindi mo magamit ang kanang kamay mo sanhi ng mayroong kadahilanan, mayroong kayang pilay o kaya malalang sugat. So sa ganito ay pinapahintulot kang gamitin ang iyong kaliwa hanggat ito ay matitiyak mo na ito ay malinis. Sapagkat ang kaliwa ng Muslim ay ginagamit ito kung saan tulad ni Iblis sa gawaing hindi marangal. So ibig sabihin dito, kapag ang kanan ay ginamit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay isang gawaing tanda na marangal ang iyong ginagawa. So ibig sabihin kapag nagsuklay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, inuna niya ang kanang bahagi ng kanyang ulo o side ng kanyang ulo sa kanang bahagi, ito ay gawaing marangal. Una, hindi ito gawain ni Iblis. Gawain ito ng isang propeta na kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kung susundin natin siya, ito ay isang pagsunod sa sunod ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagmamahal sa akin, pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y gawaing marangal. At hindi natin tinutularan ang kalaban natin na kung saan kalaban ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Iblis. Of course, lahat ng inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na wag ninyong gawin, mayroong sinabi nating wajib o hindi, ay wag nating gawin. Alimbawa, isang gawaing hindi marangal. Lahat ng hindi gawaing marangal ay dapat kaliwa ang ating ginagamit.
Tulad halimbawa, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag kayo ay papasok ng CR, ay unahin ninyo ang inyong kaliwa na ipasok. Bakit kaya? Sapagkat ang CR ay marumi, hindi marangal na ito'y lugar. So sabi pa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ikaw ay papasok ng masjid, iuna mo ang iyong kanang kamay, ang kanang paa. Sapagkat bakit? Ito ay marangal. Kapag ikaw ay lalabas, unahin mo ang kaliwa. Bakit? Ito ay hindi marangal. Bakit hindi naging marangal? Dahil marami ng jin dito at mga taong masasama at hindi mo na alam ang mangyayari sa iyo, lalo na ang dunya nakikita mo. Paglabas mo, dito ay unahin mo naman ang iyong kaluluwa. Sa paglilis ng ating dumi sa palikuran sa harap ng private parts natin, ipinag-uutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na gamitin mo ang kaliwa, wag ang kanan. Bakit? Sapagkat sila ay marurumi, hindi ito marangal na gawain na gamitin natin ang kanan, lalo na't ito'y pinangkakain natin at ayon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaliwa ang ating gamitin. Kaya pinaiiwas ang kaliwang yan, ito'y ginagamit natin madalas sa maruruming bagay, hindi mararangal. So, ang pagmamahal ay mayroong dalawang ibig sabihin. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una, iyaong pagmamahal na legal, mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal niyang sundin ito na ginagamit niya, ang kanyang kanang kamay, paa o bahagi ng kanan inuuna niya minsan. Pangalawa ay ang natural lamang na kung minsan ay hindi natin din gusto ito, bagamat gusto ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay natural. Halimbawa, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay mahilig sa matamis na pagkain, mga pabango, mahilig siya sa kabayo, sa puting damit, no, sa babae, kaya nga pinahintulutan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-asawa siya, kahit ilan ang gusto niya, sa kanya lang ito, sa kanya lang allowable ito, no, bilang regalo sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, no. So, ito ay sa kanya. Ngunit kung ito ay hindi natin gusto, ito ay walang masama. Ito'y natural lamang na mayroon tayong minsan hindi natin gustong kainin na gusto ng isang tao, tulad ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang si Khalid ibn Walid ay kumakain siya ng lizard ng disyerto na panunood ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ya Rasulullah, haram ba ito?" No, sabi niya. So, binibigyan siya, sabi niya, no, hindi siya kumakain. See? Pero hindi niya binabawal si Khalid ibn Walid. Mayroon natural na ang tao may gusto o hindi gusto. Ito ay natural lamang. See? Pagdating sa pagmamahal, mayroon tayo. Pagdating sa natural ay may kanya-kanya tayong gusto. Ngunit pagdating sa legal, ibig sabihin sa pananampalatayang Islam, pinakamainam na sundin natin ang way ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ito ay tanda ng pagmamahal natin sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at hate na hate natin gayain si Iblis, no? Bilang tanda ng pagmamahal din sa Allah subhanahu wa ta'ala, gaya na sinabi natin sa Quran noon sa Surah Imran, na kung mahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, sundin natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, at mamahalin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaghfir lakum, at patatawarin pa tayo sa ating mga kasalanan. Ito ang malaking virtue na kung susundin natin ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, even na kung minsan ay pwede naman natin gamitin kung saan unahin natin ang kaliwa, ay wala naman itong masama. Ngunit hindi nga lamang natin nasusunod ang tamang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Like for example, ang susunod na hadith. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'tum fabda'u bi yamanikum, akhrajahu al-arba'a wa sahahu Ibnu Khuzaimah. So sinabi ni Abu Hurairah na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kapag kayo ay magsagawa ng ablusyon, magsimula kayo sa kanang bahagi ng inyong mga bahagi ng katawan. Magsimula kayo sa inyong mga kanang bahagi ng inyong mga katawan. Dito'y sinalaysay ng 4, ibig sabihin Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah. At ito ay sinabing otentibo ni Ibn Khuzaimah. So dito makikita ninyo ang pag-uutos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gamitin natin o magwudu tayo na unahin natin palagi ang mga kanang bahagi natin. See? So, dito man magkasagawa tayo ng gusul. Mayroong gusul na sinatawag, halimbawa, nagwudu na tayo, then pag naligo tayo, unahin natin ang kanang bahagi, buhusan natin mula ulo, tapos kaliwa. Nakikita mo, inuuna ang kanan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Imbis na endares buhusan mo ng buong katawan mo, may ginagawa pang Prophet sallallahu alaihi wasallam na unahin niya ang kanang bahagi, then pagkatapos kaliwang bahagi. O sa pagwuwudu, inuuna niya palagi ang paghuhugas ng kamay hanggang pulso kanan. Ito man ay rekomendasyon. Kanan muna tapos kaliwa. Then pagkatapos ng mukha, of course, sabay ito sa ating palad, no? Hindi naman unay natin ang kanan bahagi o kaliwa, ito'y sabay. Pagdating sa kamay, hanggang siko, uunahin niya na naman ang kanan, no? Uunahin niya na naman ang kanan, then mag-wipe tayo, then tapos tenga. Pagdating na naman sa paa, uunahin niya na naman ang kanang bahagi. Ibig sabihin sa mga dalawang parte ng ating katawan, ay palagi niyang iniuuna ang kanang bahagi sa pagwuwudu. No? Palagi niyang inuuna ang kanan sa pagwuwudu. At patungkol naman sa pagwiping ng paa, ay may dalawang opinion ang ating mga scholar. Sabi nila, maaari mong gamitin ang kaliwang kamay at kanan na kung saan sabay mong haplusin ang kanang paa at kaliwang paa. Ang iba naman sabi nila, kanan muna bago kaliwa. No? So maaari nyo itong gawin anila ang dalawang ito. At ito ay walang masamaan nila. No? So maaari itong gawin at walang masamaan nila. Gayunpaman, kung tayo ay makapagsimula na magawa natin ang pagwuwudu, na unahin natin ang kaliwang bahagi nito. Halimbawa, inuna mo ang kaliwang bahagi hanggang pulso. So anila, ito ay tanggap pa rin sapagkat wala namang nabanggit sa banal na Quran na ito ay obligado at sa sunna ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kundi ito'y mahal lamang na gawain ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at inutos niya na magsimula tayong magsagawa ng wudu sa ating pag-ablusyon sa kanang bahagi ng ating mga kanang bahagi ng ating katawan. Ngunit ang hadith na ito anila, ito ay hindi wajib. Kung sakali ay maiuna natin ang kaliwa, anila ang wudu ay tanggap pa rin ang ating wudu, no? Ito'y walang pagbabawal anila. Walang pagbabawal ang wudu na nakapagsimula tayo sa kaliwa. Either na ito, sinasabi nila na ito'y sinadya mo, no? O nakalimutan mo. Subalit, ito ay natalikuran mo ang higit na preferable na paraan o kaparaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagwuwudu. Ang iba namang scholars anila, dahil sa hadith na ito ay malinaw na ipinag-utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na unahin natin ang kanang bahagi, ay lumilitaw na ito ay wajib. Anila, maliban nga na lamang kung ito ay nakalimutan mo at naiuna mo ang iyong kaliwang bahagi ng iyong katawan na hugasan, ito ay walang masama anila at ikaw ay exemption. Pero kung ito ay iyong sinasadyaan nila, ito ay gawaing pagsuway sa pag-uutos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagamat sinasabi nila ang wudu pa rin ay correct anila, ngunit nakakagawa ka ng kasalanan pagsuway sa propeta sallallahu alaihi wasallam habang gumagawa ka ng isang gawaing pagsamba na kung saan ikaw ay sumusuway. Ito ay kasalanan. Halimbawa, naririnig mo ang panawagan sa masjid at ikaw ay nagsala sa iyong bahay. The majority of scholars ang iyong sala ay tanggap. Bagamat mayroong hadith, ang sino mang narinig niya hangadan at hindi niya ito pinaulakan, siya ay walang sala. So, ang malakas na opinyon ay mayroong siyang sala kapag ginampanan niya sa kanyang tahanan bagamat narinig niya ang hadith, sapagkat ang buong kalupaan ay ibinigay bilang masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ginawang masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kalupaan. So anila ito ay tanggap ang tinutukoy na hadith na wala kang sala, wala kang perfection na sala. Bakit? Sapagkat mayroong kang kasalanan na habang ikaw ay nagsasagawa ng ibada, ng pagdarasal. Ano yung kasalanan mo? Narinig mo ang adan na tinatawagan kang magsala sa masjid ay hindi mo ito pinaunlakan. Ito ay kasalanan habang ikaw ay nag-iibada, mayroon kang kasalanan. Dito anila, habang ikaw ay nagsasagawa ng wudu na sinasadya mo ang gawaing ganito na pagsuway, habang ginagawa mo ang ibadang ito ay gumagawa ka ng kasalanan, tanda ng paglabag mo sa pag-uutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit anila, ang wudu ay tanggap pa rin. So, sa hadith na ito, mayroong katanungan
na kung saan madalas nilang nakikita ito sa mga kamusliman, na kung saan iniuuna nila ang kaliwang paa. Pagdating sa paa, ay nauuna nilang linisin ang kaliwang paa. Nauuna nilang ginagamit nila ang kanilang kaliwang kamay sa kanilang paa. No, hindi yung naunang kaliwang paa. Ginagamit nila ang kaliwang kamay na panghugas sa paa. Inuuna nilang kanang paa tapos kaliwang paa. Pero ang gamit nilang kamay ay ang kaliwa na kamay, hindi ang kanan. See? Ngayon, mayroon tayong opinion dito hinggil sa bagay na ito base sa ating pinag-aaralan. At ito'y nakabase sa ating Sharia. So, ang opinion dito, ang katwiran ng isa kung bakit ginagamit niya ang kaliwa na kamay sa kanyang paa na panglinis sa kapag-wudu hanggang bukong-bukong una kanang paa at kaliwa, ngunit ang gamit niya ay kaliwang kamay, aniya kasi ang paa ay marumi. So sa ganito, kapag ang marumi ang iyong hinuhugasan, ito'y hindi marangal. Dapat ang gamit mo ay kaliwa. Yan ay sunnah. Of course, kababanggit lang natin kapag ang isang gawain ay hindi marangal, ang gagamitin mo ay kaliwa. Kaya mayroon silang punto at katwiran sa bagay na ito. Ang isa naman na gumagamit na kanang kamay, nalilinis niya ang kanyang paa hanggang bukong-bukong, kaliwang paa tapos kaliwa. Ang kanyang katwiran ay hindi namang ganito. Ang katwiran niya ay ginamit niya ang kanang kamay sapagkat ang gawaing pagwudu ito ay ibada. So kapag ito ay ibada, ito ay marangal. So ibig sabihin, linilinis ko ang aking paa dahil ibada, kaya ginagamit ko ang aking kanang kamay. Now, ang tanong, ano ba ang uri na gawain mayroon ang wudu? Ito ba ay pagtatanggal ng dumi? O ito ba ay isang ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kung ito ay ibada, at tiyak na sasabihin natin, wudu is a part of ibada because this is a part of salah. There is no wudu, there is no salah because the wudu is the key of salah. So malinaw na sasabihin natin, this is a part of ibada. So kung ito ay part of ibada, bakit mo lilinisin ang iyong mga paa na gamit mo ang kaliwang kamay? Bagamat marangal ang ibada, kapag tinawag itong ibada, 100% na ito ay marangal. So ibig sabihin ay higit na nararapat nating gawin na gamitin natin ang ating kanang kamay na panglinis sa ating mga paa sapagkat ito ay ibada at ito ay marangal. Ngunit anila ng ating mga scholar, kung magamit mo man ang kaliwa, ay wala namang pag-uutos na ito ay bawal. Ngunit, hindi mo nasusunod ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mahal na mahal niya ang pagsisimula sa kanan maging sa kamay, sa paa at bahagi nito hanggat ang gawain ay mararangal. Now, kung sasabihin natin, ya akhi, kaya ko lang namang ginamit ito dahil ang paa ay marumi. Ibig bang sabihin ay nagtatanggal ka lamang ng dumi? Hindi ka naglilinis upang pangpapadalisay bilang pang-spiritual na ibada upang ikaw ay magsala? So sasagutin mo lang yan sa iyong sarili na napakadali. Ikaw ba'y naglilinis lamang ng dumi sa kanang bahagi ng iyong paa at kaliwang paa? O ikaw ay gumagawa ng paglilinis, tanda ng pagpapadalisay na ito ay gawaing spiritual na pagsamba? Kung ito ay spiritual na pagsamba at ito'y marangal na gawain, ang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay gamitin natin ang kanan. So kanan ng ating panlinis, unahin din natin ang kanang paa. Ito ang tamang perfection na pagsunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. See? So sa araw na ito ang naging hadith natin sa araw na ito. No? Nawa ito ay nakapulutan na naman natin ng aral ang mga kakaunting ipinapaliwanag natin na kung saan ginawa lang natin ang abot ng ating makakaya sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Sana ito ay magbigay sa atin ng mga malalaking kapakinabangan na ang pag-aambag na ito, kahit na mga mumunting butil lamang ang mga naiambag natin, ngunit malaki itong tulong sa atin kapag ito'y nasa sa buhay natin, isa man o dalawa lamang ito, ay napakalaki naman ng tulong na ito sa ating pananampalataya. Hanggang sa muli, insyaallah. Wa akhiran alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka lahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.